Ay mga ka-first shift, dahil maulan, hindi ako makalabas. So, ah, mag ano na lang tayo ng mga issue na pinagdaanan ko last week. So, last week, may nag-post about bakit daw yung mga nagpo-post ng mga picture or videos na nanghihingi ng help sa mga rescuer or mga may-ari ng shelter, bakit hindi na lang daw sila yung tumulong dun sa yung aso or pusa na nakita nila or na videohan nila. So yun, nag-post siya doon, tapos nag-comment ako. Kasi parang nagagalit siya doon sa mga tao na hindi tumulong doon sa mga aso at pusa na nakita nila. So nag-comment ako doon, na sabi ko, ano man ka kung klaseng tulong, it's either ikaw yung mismo nag-rescue or nag-post ka lang, ay parehong mahalaga. So yung sinabi ko sa kanya, tapos siguro na-hurt siya doon sa sinabi ko na instead na parang i-drag natin yung each other, is mag-help na lang. Wala namang masama doon. Kasi alam ko pinost ko to eh. Wala namang masama sa sinabi ko. Tapos hanggang sa kung ano-ano na, hanggang sa napunta na sa illiterate daw ako, something like that, ganun. Syempre nag-react ako kasi nice naman yung pagsagot ko. Sabi ko sa kanya na parehong mahalaga yung siya yung nag-rescue or siya lang yung nag-post. Kasi ako minsan, yung mga nagpo-post is kinukuha ko din yun, tapos pinopost ko ulit, tapos nakakakuha ng mga possible na help. So parang feeling or talagang alam ko na even yung mga post is nakakatulong naman. Tapos yung nag-explain ako ganon. Tapos hindi niya kasi alam na nagre-rescue din ako or nag-aalaga din ako. Kung ano mga sinabi niya sa akin na masakit, ganyan. Kaya siya nagdo-donate siya. So many people na binigyan niya ng donation, ganon. Sabi ko, syempre, nagpapasalamat ako dahil tumutulong siya. Pero wala ako sa situation dito sa Pilipinas at hindi yun ganun ka-easy. Yung sinabi mo na, kasi may mga tao na takot sa aso, pero naaawa sila. May mga tao naman na naaawa sila at gusto nilang i-rescue, kaya lang pwedeng nakikitira lang sila or pwedeng bawal yung dogs or hindi niya talaga kaya yung responsibility, kaya ang magagawa niyang help i-post ito or videohan para makakuha ng possible na na magtulong. Kumbaga yun ang ini-explain ko sa kanya, na hindi lahat ako capable na mag-rescue or yung iba hindi kaya. Kasi like ako, naka-witness na ako or nag-try na ako mag-rescue alone. Kasi yung mga iba kong rescue like si Camellia, taon bago ko talaga siya napasunod sa akin. Kasi may mga ganun. Kasi nga, kung for the longest time, nasasaktan sila sa kalsada. So, napakahirap sa kanila mag-trust sa mga tao. So, yun. Hindi ganun kadali ang mag-rescue. Kaya yung sinasabi na dapat inuwi na lang, dapat siya na yung nag-rescue, hindi po ganun. May mga kanya-kanya po tayong mga reason kung bakit hindi natin nagagawang tulungan. Although, gustong-gusto natin. Ganun. Tapos yun, na-explain ko, tapos galit na galit siya sa akin. Then, ako naman, syempre, tinitake easy ko lang. Pero syempre, hindi naman ako papatalo na bakit mo tatawagin ganun. May pinag-aralan naman ako kahit papaano. Tapos, after nun, mga ilang siguro chinek na yung profile ko. Chinek niya daw yung ko. And, nag-sorry naman siya. Yun ang maganda. Nag-sorry naman siya sa akin and ganun, na hindi niya alam. Sabi ko kasi, mahirap ka kung magsalita kung hindi mo ginagawa yung ginagawa namin or ginagawa ko, ganun. Tapos, nag-sorry naman siya. And ako naman, inaccept ko naman. Sabi ko, sorry din kasi nasaktan ako dun sa sinabi mong illiterate ako dahil hindi naman. May pinag-aralan naman ka ako kahit pa paano. And yun, dito sa talaga, sa industry, even sa kahit anong dapat wala kang permanent na kaaway talaga. Especially kung iisa lang yung goal nyo. Ang goal nyo ay makatulong sa mga aso at pusa. So, dapat hindi kayo permanent na magkaaway. Talagang kung kayang pag-usapan. So, ayun, nagkaayos naman. Humingi din ako ng sorry sa mga sinabi ko. Sabi ko dahil na-hurt nga lang ako. Although, sabi niya, hindi naman daw yun, expression lang. Pero, syempre, still, ang illiterate ay illiterate, 'di ba? Masakit pa din yun. So, yun. So, sana sa mga donor natin or sa mga tao na hindi nakakaunawa ng hirap ng pinagdadaanan namin, sana before tayo mag-judge, before tayo magsalita ng kung ano-ano, sana silipin muna natin yung profile ng tao. Baka hindi mo alam itong tao, pagod na pagod din kakatulong and hindi naman siya nag-aas ng help sa kahit kanino, pero ginagawa niya. And kami bilang isang content creator and bilang isang tao na binivideo ang ginagawa namin, hindi naman ibig sabihin
na binivideo namin is hindi na genuine yung aming intention. Kasi ako, binivideo ko sila to inspire everyone na, uy, pwede pala. Hindi naman pala ganun nakakatakot ang mga strays. Uy, pwede pala tayo magpakain kahit isang beses lang, ganun. Kung baga, magbibigay ba tayo ng knowledge or inspiration? Kasi ako, natuwa ako, merong isang nanay na nagsabi na, simula doon yung anak niya na napanood yung video ko, lagi na daw nagpapakain sa mga stray dogs. Sabi niya pa nga, even yung food, yung baon niya, is hinahati niya para dun sa stray. So, natutuwa ako. So, yung video na ginawa ko, is feeling ko naman, nakakapag-open ng mind ng iba. And, sabi nga, kung yung matanda, hindi na natin pwedeng turuan, 'di ba? Yung mga bata na lang, yung mga bagong generation na hindi manakit, na pwedeng maging generous tayo sa mga strays, or ganun. And nakakatawa, alam niyo ba yung bata na yun? Yung pa yung nagturo sa nanay na maging generous dun sa mga strays. So, after niyang malaman yun, kasi parang lagayan ng sibuyas at bawang ng nanay niya is nawawala. Ayun pala, pinaglagyan niya ng water para daw hindi mauuhaw yung mga dogs na pinapakain niya. And nung pinuntahan niya yung dogs na yun, andun nga yung lagayan ng sibuyas. Masyado yung malalim. May mga pusa or kuting na umiinom daw, hindi abot yung Kaya ang ginawa niya is bumili talaga siya ng inuman talaga ng aso at pusa. So, nakakatawa, 'di ba? So, ako binivideo ko para ma-open ba yung mind natin, or baka pwede natin gawin din kasi kung mas marami tayong tumutulong, 'di ba? Mas magiging better place itong Pilipinas or mundo para sa mga cats and dogs. So, yun. Ako nga parang ideal, kung gusto kong pumunta ng kung sakali na tayo ay giginhawa sa buhay. Or kikita tayo sa pagbablog. Gusto ko talagang makabisita sa Turkey, sa Istanbul. Gusto ko makita yung kasi sa kanila talaga as in no stray. Lahat ng mga pusa na pag-alagala or aso is pinapakain nila. So, nakakatuwa. So, yun lang. Maging kind lagi. Kind. Sa kahit ano pa yan. Kahit tao, mga hayop, mga puno, basta kahit anong nilikha ni God dito sa mundo, maging kind tayo. Kasi kindness is free. And, sabi nga nila, one act of kindness can make a big difference, 'di ba? So, yun, maging kind lang tayo sa lahat. And, lagi lang tayo maging kalmado, wag tayo agad high blood. Kasi, baka later on, pagsisihan mo yung mga nasabi mo na. Pero still, importante pa rin na humingi tayo ng tawad pag feeling natin nagkamali tayo. And super thankful naman ako dun kay ma'am kasi nag-sorry siya and inaccept ko naman. So, yun lang.